Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating ko sa bahay namin, ay napansin kong may mga kalalakihang naroon. Tinanong ko si Mama kung bakit marami ang tao. Ang sabi niya naman, yan yung mga taong kinuha ni Nonoy para magkopra at mag-ani sa bukid natin. Kaya po pala parang may handaan at parang marami ang niluluto. Maya-maya ay may napansin ako isang lalaki at dalawang babae na negatibo ang aura. Kaya pinagmasdan ko sila. Sabi naman ni Mama, anong nangyari sa'yo? Bakit parang natulala ka dyan? Sabi ko naman, 3 sa kanila ay mga kilkigan. Ha? Sino dyan? Gulat na tanong pa sa akin ni Mama. Yang 2 babae at isang lalaki na nasa may lilim ng puno ng lawaan. Bantayan mo sila. Hindi sila nararamdaman ng mga gabay ko dahil mataas na antas ang gamit nilang pangkubli ng kanilang kakayahan. Pero hindi nila yun may tatago sa akin. Nasaan pala si Papa? Ikaw naman anak, parang bago pa sa'yo ang ugali ni Papa mo. Siyempre, maaga pa lang ay umalis na para magpaligo ng ating mga alagang hayop sa ilog. Hayaan mo, paalisin ko na lang ang 3 sinasabi mo. Wika pa ni Mama. Sabi ko naman, wag na po. Narito sila para maghanap buhay ng marangal. Kaya hayaan na natin. Tapos iniwan ko na si Mama sa kusina. Nagpunta ako sa malaking tindahan para kumuha ng maiuulam sana na sardinas. Pagkarating ko sa tindahan ay agad akong pumasok. Nakita ko roon ang dalaga na tinulungan kong makahanap ng trabaho. Yung tinuluyan kong pamilya na nakatira sa bundok at binaril ako ng tatay sa pag-aakalang isa akong aswang. Number ni Mama ko ang ibinigay ko sa kanya para makapagtrabaho siya sa tindahan namin. Nakita ako agad noong dalaga. Sabi niya sa akin, "Hala, anong ginagawa mo dito? By the way, salamat at tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Pero hindi ko naman hiniling na sundan mo ako hanggang dito. Baka kapag nakita ka pa ng amo ko, ay isipin nilang lalaki kita at nagpapapasok ako dito sa tindahan. Umalis ka na dito. Ano bang kailangan mo? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok? Siguro, binenta mo ako rito no?" Tahimik lang akong nakikinig sa mga sinasabi niya at noong tapos na siyang magsalita ay saka ako sumagot. Grabe ka naman sa akin. Sasabihin ko pa sana sa iyo kung kumusta ka na dito at kung okay lang ba ang kalagayan mo rito. Niratrat mo naman ako agad ng bunganga mo. Easy ka lang. Hindi mo wala ako tinanong kung bakit ako narito. Bakit ka nga ba narito? Mataray na wika niya pa. Kasi po, taga rito ako sa lugar na ito at sa akin ang tindahang ito.
Bali sa amin ni Mrs. Pero naroon si Mrs. sa ibang lugar. Imbis na maniwala ay kinuha niya ang panindang walis tingting at nakaamba ng ihahampas sa akin nang biglang dumating si mama ko. Sabi ni mama, "Kaya pala nagkakaingay dito dahil narito ka. Ano bang problema rito?" Sabi naman nung dalaga, "Sorry po ma'am, ito kasing lalaking ito. Sinundan ako hanggang dito. Hindi ko alam kung bakit." Sabi naman ni mama, "Hindi kanya sinusundan iha. Anak ko yan, bunso sa magkakapatid. At sa kanya ang tindahang ito. Kaya kanya inirekomenda rito. Narinig mo bang in-interview kita ng kung ano-ano? Di ba hindi? Kasi siya mismo ang nagbili noon. Kaya maswerte ka dahil isa ka sa napili niyang tulungan. At kung gusto mo raw mag-aral ay pag-aaralin kita. At hindi ka nag-iisa na tinutulungan niya. Di ba kilala mo rin si Diana? Isa rin yun sa dinala niya rito para matulungan. Dalhin mo na yung mga lulutuin natin sa bahay." Mahabang paliwanag pa ni mama pero hindi naman pagalit. Kaya sa tingin ko ay hindi naman nasaktan ang damdamin noong dalaga. Nakangiti pa nga si mama dahil napagkamalan pala akong nanloloob sa sarili kong tindahan. Nakikita ko sa dalaga na tila hiyang-hiya siya at hindi makatingin sa akin. Kaya ako na ang muling nagsalita. "Siya nga pala, baka kailangan mo ng pera. Sinabihan kasi ako ni mama mo bago ako umalis sa lugar nyo na kung pwede ka raw mag-cash advance dahil may mahalagang paggagamitan sa sakahan nyo." Wika ako pa. Pero ang totoo, walang sinabing ganun ang nanay noong dalaga. Nagkusa lang ako dahil alam ko ang sitwasyon ng pamilya niya. Wala nga silang bigas noong naroon ako. Hindi sumagot ang dalaga, nakayuko lang. Kaya sinubukan ko siyang biruin. "Alam mo, kung maladrago ng asawa ko, mas matindi ka pa pala sa kanya." Wika ko pa nang nakangiti. Pero hindi pa rin siya umiimik. Kaya nagpasya akong umalis na lang. "Sige, babalik na ako sa bahay." Wika ko pa sabay talikod. Pero bago pa ako makahakbang ay bigla siya nagsalita. "Pasensya ka na sir. Kung naniwala lang sana ako sa iyo kanina, hindi sana ako napagalitan ni mama mo." Sabi ko naman, "Ano ka ba? Hindi ka pinagalitan noon? Natatawa nga ang mukha habang nagsasalita, di ba? Tsaka huwag kang mag-alala, mabait si mama, lalo na kapag nagustuhan ka niya." "Bakit ba kasi sobrang masungit ka sa akin? Ano bang ginawa kong masama sa iyo?" Sabi niya naman, "Ewan ko nga sir Hindi ko alam kung bakit galit ako sa iyo. Hindi lang naman sa iyo, pati na rin sa mga lalaking nanligaw sa akin dati. Mahabang kwento kasi sir. May BF ako dati." Sabi ko naman, Kaya pala, alam ko na yan, kaya wag mo na ipaliwanag. Naiintindihan naman kita. Pero hindi mabuti na palagi kang masungit. Marami ang magagalit sa iyo kapag ganun ka at lalayuan ka ng mga tao. Sige, iwan na kita rito. Magsara ka na lang ng tindahan kapag alas 9 na para makapagpahinga ka na rin ng maaga. May babalikan pa akong lakad Kapag narito naman ako, ay ako rin mismo ang nagbabantay dito sa tindahan. Kapag nakapagbantay ako ulit dito, ikaw ang magkakahera." Sabi niya naman, "Nakakahiya naman sa iyo sir." Hindi ko na siya sinagot at bumalik na ako sa malaking bahay. Noong makasalubong ko ang mga trabahador naming mga lalaki, ay sinabihan kong huwag magpupunta sa may malaking puno ng balete. Sumagot naman iyong isa, "Bakit boss? Anong meron doon? White lady ba? Kapag natikman ako noon ay baka maging black lady yun." Pagbibiro pa noon at nagtawanan silang lahat. May isa naman na nagsalita, "May gusto sana ako na dumaan na chicks dito kanina Yung dalagita at yung isa ba ang pangalan?" Sumabat naman ang isang ginang, "Hoy, ang bibig mo! Anak ng pinagtatrabahoan natin yung babaeng sinasabi mo. Marinig ka pa." Alam kong sina Ate Rona at Lency ang tinutukoy nila. Sabi naman noong ginang, Sir,
kasama ka ba naming pahinante rito? Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Sabi ko na lang, basta ha, binalaan ko na kayo na huwag pupunta sa puno ng malaking balete at huwag muna kayo magiinom habang nasa trabaho. Baka madisgrasya pa kayo. Sabi naman noong isang lalaki na malaki ang katawan pero pandak. Sino ka ba? Para kang boss kong makapag-utos ha. Bakit? Kaya mo ba ang trabaho namin? Hindi ko na pinatulan dahil mga nakainom na sila. Kaya sinabi ko na lang, nagbibigay lang po ako ng babala para hindi kayo mapahamak. Kung ayaw niyong makinig, wala naman akong magagawa. Wala na lang tayong sisihan kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tsaka yung dalawang babaeng pinag-uusapan nyo, ate ko ang isa roon, kinakapatid ko naman yung dalagita. Di ba? Mga kakilala kayo ni papa ko? Bakit parang hindi kayo marunong rumispeto? Wala ba kayong mga anak na babae o kapatid? Pati dalagita pinagnanasaan nyo. Nagsalita naman ang ginang. Hala sir, pasensya ka na talaga. Ganyan yan sila kapag nalalasing na. Puro babae ang pinag-uusapan. Pasensya ka na sir sa asawa ko. Asawa mo pala yan? Pagsabihan mo yan, baka sakaling makinig sa'yo. Kaya lang naman ako nagbibigay ng babala dahil totoo ang panganib na sinasabi ko. Baka walang albularyong makagamot sa kanila kapag napinsala sila ng punong iyon. Sige po, aalis na ako. Uwi ka ako pa. Pagkarating ko sa bahay ay napansin kong marami pa rin ang mga tao. May mag-asawa na lumapit sa akin. Kung naaalala niyo pa yung nakaraang kwento na nagbuntis ng maligno, sabi noong babae, magandang araw po sir, narito rin po kami kahapon pero wala ka. May pinuntahan ka raw. Binyag po kasi ng bunso namin. Gusto ka sana naming maging isa sa mga ninong. Sabi ko naman, uy, okay yan. Kailan ba? Abala pa kasi ako sa ngayon. Paalis na rin nga ako eh. Sabi naman noong lalaki, next week sir, may inihanda talaga akong alak para sa atin. Sabi ko naman, hindi ko lang alam ha kung hindi ba ako abala sa araw na yan, pero susubukan ko. Tapos nakita kong papalapit sa akin si Lency. Sabi niya, uy Rick, may gustong kumausap sa'yo. Ayun o, dalawang babae. Ayaw niya kasing magkuya sa akin dahil iba ang gusto niyang itawag. Sabi ko sa kanya, sabihin mo na lang sa kanila Len na hindi mo ibinibenta ang bahay ng mama mo. Yung pinuntahan natin kung saan siya namatay. Sabi niya naman, hala, paano mo nalaman na sila ang buyer sa lupa ni mama? Huwag ka nang magtaka, alam mo naman kung ano ako, di ba? Alam ko nga rin kung ano iniisip mo ngayon eh. Makinig ka sa akin, dalaga ka na. Bakit mo ibibenta ang pamana sa iyo ng mama mo? Alam ni mama mo na magagamit mo yun sa tamang panahon, kaya siya nagpundar ng lupa. Hindi sa habang panahon ay nandito ka sa bahay namin. Darating ang panahon na makakapag-asawa ka, magkakaanak at kakailanganin nyo ng sariling bahay at lupa na matitirahan. Sabi niya naman, pinapaalis mo na yata ako eh. Titira lang ako roon kung kasama kita. Baka nakakalimutan mo, sa'yo ako iniwan ni mama. At may karapatan ka sa lahat ng ari-arian na iniwan sa akin. Dahil kasama ang pangalan mo sa kasulatan na iniwan ni mama sa abogado. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo. Hindi naman kita aagawin sa asawa mo eh. Hindi iyong pinaparinggan mo na ako agad na papalisin. Kasalanan mo rin ito eh. Nag-asawa ka kaagad. Hindi mo ako hinintay. Pataray na wika niya pa sabay irap ng mga mata. Sabi ko naman, hindi mo naman ako naiintindihan eh. Ang hirap talaga makipag-usap sa bata. Wika ko pa sabay iniwan ko na siya. Nakita pala kami ni mama habang nag-uusap. Tumawa lang si mama na parang nakukulitan kay Lency. Lumapit ako kay mama at nagpaalam. Ina, aalis na po ako. Babalik ako sa lugar na pinuntahan ko. May gagawin pa ako roon. Ina kasi ang tawag namin sa nanay namin, hindi mama. Dahil minana pa namin iyon sa aming lola. Ganun ang turo nila sa amin.
Matapos kong magpaalam ay nagpunta muna ako sa bahay namin ni Mrs. Nakita kong bukas ang pinto. Naroon si Ate Runa, Diana at Christy. Iyon ang pangalan noong dalagang ipinasok ko ng trabaho sa sarili kong tindahan. Noong makita ko ni ate ay sinabi noon, "Oh, Chris, nandito na pala yung lalaking pinagalitan mo kanina dahil sinundan ka talaga hanggang dito." Tapos nagtawanan sila. Sabi naman ng dalaga, "Hindi ko naman kasi alam na kapatid mo pala si Sir. Kung alam ko lang, edi hindi ko na sana pinaalis. Nakakahiya tuloy sa mama nyo." Nagpaliwanag naman sa kanya si ate pero hindi ko na masyadong narinig dahil papunta na ako noon sa likuran ng bahay namin. Pumasok na ako sa portal at nagbalik sa lugar nila Marichu. Nakita kong wala pang tao sa bahay nila. Hindi na muna ako tumuloy. Alam kong nasa labas sila at naghahanap buhay o nagtitinda ng kakanin. Tumambay muna ako sa labas ng bahay nila habang nakaupo sa mahabang upuang kahoy. Sa hindi katagalan ay may dumating na dalawang lalaki. Nagtanong sila sa akin. Sabi noong isa, Brad, sino ka? Ngayon lang kita nakita dito Anong pakay mo? At nasaan ang mga nakatira sa bahay na yan?" Sabi ko naman, Umalis po yata ang mga nakatira dito. Hindi ko na naabutan eh. Bakit po?" Tanong ko pa rito. Nang biglang namula ang mga mata noong isang lalaki at nagkabitak-bitak ang mukha na parang nagsisimulang magpalit ng anyo. Humaba din ang nguso noon at galit na sinabi, "Bastos ka kausap Anong bakit? Kami ang taga rito. Kaya wala kang karapatang tanungin kami kung anong pakay namin sa mga nakatira dyan." Napatayo ako bigla sabay sabing, "Hindi nyo ako maluloko. Malas kayo dahil ako ang naabutan nyo rito. Kilala ko ang mga karakas nyo. Mga salot kayo ng lipunan." Bigla ko iyong hinawakan sa liig at piniga. Nanigas ang buong katawan noon at naging estatwa. Ipinagpatuloy ko pa ang pagpiga hanggang sa nabasag at nagkaputol-putol ang buo niyang katawan. Isa pala iyon sa mga kakayahan na meron, ang bertud ng 4 Vedas na nakuha ko. Iyong isang kasama niya naman ay nakatingin sa akin at gulat na gulat sa nasaksihan. Hindi niya na rin magawang gumalaw dahil nakagapos siya. Hindi niya alam kung sino ang nagapos sa kanya at kung ano ang bagay na nakapulupot sa kanyang katawan. Hindi niya rin kasi magawang lumingon sa kanyang likuran dahil nakapulupot sa kanya ang matalim na latigo ni Sinay. Sabi ko sa kanya, "Sige, pilitin mong lumingon sa likuran nang magkaputol-putol ka na rin. Sa tuwing gagalaw ka ay mas lalong sisikip ang nakapulupot sa iyo na latigo. Ang hirap sa inyong mga aswang dahil masyado kayong matapang at mayabang. Akala nyo kung sino kayo na walang pwedeng kumausap sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, na wala ang tao sa bahay na ito. At tinanong ko lang din kung anong pakay nyo. Nagalit na bigla ang kasama mo. Alam ko ang totoong pakay nyo sa pamilyang nakatira sa bahay na ito. Alam ko rin na kayo ang mga aswang na dumalaw dito kagabi. Hindi pa kita papatayin sa ngayon dahil may hinihintay pa ako. Kaya magtiis ka muna dyan sa sakit. Kapag naglikot ka, ay mas lalo mo lang pinapadali ang kamatayan mo." Tahimik lang na nakatitig ng masama si Sapphire sa aswang na iyon habang hawak ang kabilang dulo ng latigo. Itong si Sapphire po ay si Sinay din. Bali sa Peros kasi ang pangalan niya sa salitang Latin. Minsan ay tinatawag ko siyang Sapphire, minsan naman ay Sinay lang. Itong si Sinay ay kagaya rin ni Mian na nanggaling sa lahi ng mga diwata na kabilang sa mga maharlika sa kanilang kaharian. Subalit dahil sa pagpuprotekta sa kapakanan ng kanilang angkan, ay nagawa ng mga ninuno niya na magtraidor sa kaharian. Kaya pinarusahan sila ng Diyosa sa pamamagitan ng mga sinaunang babaylan, at ang babaylan noong panahong iyon ay lolo ko rin.
Hindi po siya itong lolo na naabutan ko. Bali mga ninuno pa namin iyon. Ilang henerasyon na rin kasi ang nakalipas magmula noong maganap iyon. Habang lumilipas ang oras ay napansin kong mas lalo pang bumabaon sa laman noong aswang ang latigo. Halatang sobra siyang nasasaktan dahil naglalaway na siya at pawis na pawis. Makalipas ang mahigit isang oras ay nakita kong paparating na sina Marichu at ang ina niyang si Maricel. Nagtataka sila noong makitang may kasama ako. Mababaka sa mukha nila ang takot at pag-aalala dahil sa itsura noong taong kasama ko. Maliban kasi sa iba na ang itsura noon dahil nasaan yung aswang, nababalutan pa ang sarili niya ng dugo. Lumapit sila sa akin at nagtanong, "Iho, anong nangyari kay Mang Tano? Bakit ganyan ang itsura niya at nababalutan siya ng dugo?" Sabi ko naman, "Huwag kayong masyado lumapit sa kanya at huwag niyo rin siyang hahawakan. Alam kong kilala niyo siya. Siya ang aswang na dumadalaw dito sa inyo tuwing gabi. Naparito ako para kumustahin ang anak mo. Tapos, habang naghihintay ako, ay dumating yan. May kasama pa yung isang aswang din. Nandyan sa likuran ng puno ang isa. Diyan sa damuhan." Dali-daling lumapit ang mag-ina sa puno at sinilip ang sinasabi ko. Tulad ng inaasahan, ay napasigaw sa takot ang dalaga at ang nanay naman ay panay ang duwal na nasusuka. Sabi ni Marichu, "Anong ginawa mo dyan? Bakit putol-putol na ang katawan niya?" Nilapitan ko siya at hinawakan sa kamay, tapos sinabi ko, "Makinig ka Marichu, lahat ng masasaksihan mo ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng masasaksihan at mararanasan mo kapag naging ganap ka ng babaylan. Kaya dapat tibayan mo ang loob mo. Hindi ba? Ganyan din ang ginawa nila sa papa mo. Titigan mong mabuti ang mukha ng lalaking yan. At isipin mo ang mukha noong aswang na pumatay sa papa mo." Kumalma ang dalaga tapos nag-isip ng malalim. Hanggang sa mapatingin siya sa akin sabay sabing, "Ha? Paano mo nalamang sila yun?" "Oo, naaalala ko na. Sila nga yun. Anong gagawin ko?" Sabi ko naman, "Ikaw bahala. Hindi na makakagalaw ang lalaking yan. Di ba gusto mong makaganti? At matagal mo na yung inaasam-asam para makuha ang ustisya sa ginawa nila sa papa mo. Ito na ang pagkakataong iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi masamang pumatay ng mga kampo ng kadiliman na patuloy na pumapatay ng mga inosenteng tao. Kapag pumatay ka ng katulad nila, ay para ka na rin nagligtas ng maraming inosenteng mga tao, bata, dalaga o buntis, na bibiktimahin nila sa hinaharap." Pagkasabi ko noon ay biglang tumakbo ang dalaga papasok ng kanilang bahay. At noong bumalik ay dala na ang punyal ng isang babaylan na pagmamayari ng kanyang lolo. Kung naaalala nyo, iyong nakaraang bahagi ng kwento na binuhay ko ang espiritual na kakayahan noong mga kagamitan ng kanyang lolo para magamit at maipamana sa kanya gamit ang sarili niyang dugo. Pagkaharap niya sa akin ay sinabi niyang, "Ano bang kayang gawin ng punyal na ito at gaano ito kalakas? Kaya ba nitong pumutol ng ulo sa isang hampas lang?" Sabi ko naman, "Di subukan mo para malaman mo ang kasagutan sa iyong mga tanong." Nilapitan niya ang nakatayong aswang. Nakikita ko ang matinding galit sa kanyang mga mata. Itinutok niya ang punyal sa dibdib noong aswang habang unti-unting binabaon. Umiiling-iling naman iyong aswang na para bang sinasabi na huwag niya iyong gawin. Pero hindi yun makapagsalita dahil sinara ko na ang bibig para hindi makasigaw at makatawag pa ng pansin sa ibang mga tao. Sinubukan pa ng aswang na magmakaawa sa pamamagitan ng pag-iling-iling habang nakatitig sa dalaga. Pero hindi na siya pinapansin ng dalaga. Tuloy-tuloy lang iyon sa pagsaksak ng punyal sa dibdib ng aswang habang sinasabing, "Anong pakiramdam? Masakit ba? Di ba?
Ganito rin ang ginawa niyo kay papa ko. Noong magsawa na siguro sa kakasaksak, ay hinampas niya na sa liig iyong aswang. Dahilan para malaglag sa lupa ang ulo noon at gumulong habang nakadilat ang mga mata. Dinuraan niya pa iyon. Ang tapang mo pala, pero ang tapang mo ay nagmumula yun sa galit at pagdanais na makapaghiganti. Ngayong nakapaghiganti ka na, simulan mo ng pag-aralan ang pagkontrol ng iyong emosyon, lalo na ng galit. Umusal ako ng orasyon at naging abo ang katawan noong dalawang aswang. Wala na noon sa harapan namin ang kanyang ina, pero naririnig ko na naroon sa loob ng bahay, panay ang duwal na tila nasusuka. Nagsalita naman ang dalaga. Kuya, paano mo nga nalaman na sila ang tumambang sa amin ni Papa? Ang tagal na noon at hindi mo rin naman sila kilala. Sabi ko naman, Chu, marami ka pang dapat malaman sa pagiging babaylan. Maaari kang magkaroon ng kakayahan na mangyayari pa lang ang isang bagay ay malalaman mo na sa pamamagitan ng mga pangitain sa iyong balintataw. Maaari mo rin makita ang nakaraan ng mga tao o bagay na makakasalamuha mo. Darating din ang araw na iyon sa iyo kapag nagbukas na ng tuluyan ang iyong espiritual na antas. Ang galit at puot sa dibdib mo ay huwag mong hayaang magbunga ng pagkakasala. Kalimutan mo na ang iyong mga galit at pagkamuhi sa nakaraan. Lalo na ngayon na nakuha mo na ang hustisyang iyong hinahanap. Lahat ng tao ay maaaring magalit, kahit ang katulad kong babaylan. Pero kailangan mo iyong kontrolin. Maaari kang magkasala sa paningin ng Panginoon kung papatay ka ng kalaban sa hindi makatarungang paraan at dahilan. Kaya dapat palaging malinaw ang iyong pag-iisip para mabalanse ang sitwasyon bago ka gumawa ng aksyon. Tandaan mo, kaya ka magiging babaylan para ipagtanggol ang mga mahihina. Huwag mong isiping nakakataas ka sa kanila dahil meron kang mga natatanging kakayahan. Tandaan mo, tayong mga babaylan ay kawal ni Bathala, magpapatupad ng tama at puprotekta sa mga mahihina. Hindi ginagamit ang kakayahang ito para maghiganti sa lahat ng taong nanakit sa damdamin natin noong nakaraan. Marami ka pang pagsubok na madadaanan. May mga pagsubok sa paraang material. May mag-aalok sa iyo ng limpak na salapi at kayamanan kapalit ng pagsunod mo sa kagustuhan nila. Huwag na huwag kang magpapalinlang sa mga ganoong pagsubok. Kapag pumanig ka sa kaliwa at lumihis ng landas, ako rin mismo ang makakalaban mo. Kung meron kang problema sa kahit anong bagay, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Maaari kitang matulungan kaysa doon ka palalapit o hihingi ng tulong sa panig ng kasamaan. Habang nagsasalita ako ay tahimik lang siyang nakatitig sa akin. At noong tapos na akong magsalita ay saka siya sumagot. Huwag kang mag-alala kuya, tatandaan kong mabuti lahat ng mga sinabi mo. Ang hiling ko lang ay huwag mo muna akong iiwanan. Hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko bilang isang babaylan. Sabi ko naman sa kanya, basta sa ngayon ay pagpatuloy mo lang ang ginagawa mong pagdidibusyon. Kapag nakumpleto mo na ang 28 days, diyan mo na malalaman ang kasagutan sa mga katanungan mo. Malalaman mo na rin ang mga gagawin mo. Iiwanan ko na rin sa iyo si Azum. Isa siyang diwata. Siya ang bahala magturo sa iyo ng iba pang kailangan mong malaman. Pero bago iyon, ipagkakaloob ko rin sa iyo lahat ng kailangan mong malaman galing sa akin. Kagaya ng malalakas na Sator, Tigalpo, pati na ang paggamit ng 3 elemento ng kalikasan. Pwede mo rin kausapin ang gabay mo para puntahan ako kung meron kang kailangan. Si Azum ay hindi ko gabay. Nilaan ko talaga siya para sa iyo. Medyo matagal ako makakabalik dito. Babalik ako rito kapag nasa huling bahagi ka na ng iyong pagdidibusyon. Dahil ibubukas ko na ang 3 mong mata. Papasok kasi ako sa dimensyon ng mga diwata dahil may mahalaga akong gagawin doon. At iba ang oras nila doon kaysa rito sa atin. Mag-iingat ka rito at huwag kang matatakot. May nagbabantay rin naman sa iyo rito. Magiging sa iyo na siya. Karagdagang gabay mo, si Menos. Isa siyang tikbalang. Siya muna ang gabay mo sa ngayon. Sige, aalis na ako. Paalam ko pa, tapos iniwan ko na siya
doon sa upuan ng walang imi. Sumilip naman ako sa loob ng bahay nila para magpaalam sa nanay niya. Tinawag naman ako noon at sinabing, "Iho, natatakot ako. Baka balikan kami rito ng mga aswang. Gabi pa naman. Paano na kami noon?" Sabi ko naman, "Huwag ka po mag-alala. Dadalaw-dalaw pa rin naman ako rito kahit saglit lang. May nagbabantay rin sa inyo dito. Kaya kung dalawin man kayo ng mga kaanak ng kalaban nyo na angkan ng aswang, ay may magtatanggol sa inyo. Basta wag lang kayong lalabas ng inyong tahanan." Sabi niya naman sa akin, "Ipapaano ang mga bangkay ng mga aswang na nasa bakuran namin? Baka kami pa ang pagbintangan ng mga pulis na pumatay dyan." "Huwag po kayong mag-alala. Walang bakas na may nangyaring pagpatay ng aswang dito sa bakuran nyo. Wala rin sila makikitang katawan ng aswang dahil ginawa ko ng abo. Hindi na iyon makikita pa ng kahit sino kung sakaling may maghanap man sa kanila rito. Sige po, Nay, aalis na ako." Wika ko pa at naglakad na ako papalayo ng kanilang bahay. Noong makalayo na ako, ay saka ako gumawa ng portal upang makapasok sa mundo nila Mian. Iyon na kasi ang araw na binilin ko sa kanila na magaganap ang isang pagtitipon ng mga kaharian. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng mga madalas mag-follow up sa akin kung nasaan ang karugtong at bakit wala pa akong upload. Ang dahilan po, alam naman nating lahat na true story ang kwentong ito. Abala rin si Babaylang Rico sa kanyang napakaraming obligasyon, kaya naghihintay lang ako kung kailan siya makakapagpadala ng kwento. Huwag na rin kayong masyadong mag-follow up ha, basta kapag nakatanggap ako ng padala niya. Masyado nang malayo ang 1 linggo para mai-upload ko iyon. Sana ay malinaw po yun sa ating lahat. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.